Breaking news mga kabayan, sumasakit na ang ulo ng China sa isang weapon system ng Pilipinas. Pangalawang breaking news, China at Russia may itatayo sa buwan. Amerika, mapag-iiwanan na nga ba? Pangatlong breaking news, Germany at Pilipinas may pinirmahan na bagong defense pact. Tutulungan na nga ba ng Germany ang Pilipinas laban sa China? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Naglabas ang China ngayong linggo ng kauna-unahang white paper nito ukol sa pambansang seguridad sa gitna ng tinatawag ng Beijing na umiigting na geopolitika sa rehiyon na pinagtitibay ng pagdeploy ng Intermediate Range Missile System. Ang 23-page documents na pinamagatang China's National Security in the New Era ay inilabas sa Mandarin ng State Council Information Office. Nilalaman nito ang mga isyong pansiguridad ng bansa sa isang rehiyon na inilarawan nitong nasa ilalim ng umiigting na geopolitika, hegemonismo at pagbabalik ng mentalidad ng Cold War. Bagamat matagal nang naglalabas ang pamahalaang Chino ng white paper hinggil sa depensa, ito ang unang pagkakataon na naglabas ito ng dokumentong tumatalakay sa iba't ibang banta sa seguridad, kabilang ang alitan sa teritoryo at karagatan, terorismo, biotechnology, at seguridad sa pagkain. Ayon sa dokumento, ang rehiyon ng Asia-Pacific ay nahaharap sa matitinding hamon sa seguridad bunsod ng tumitinding paligsahan sa armas. Inilahad ng China na ilang bansa ang nagpapatibay ng alyansang militar sa rehiyon. Kinukuha ang suporta ng mga karatig bansa, bumubuo ng maliliit na grupo at nagde-deploy ng mga kakayahang militar gaya ng Intermediate Range Missile System. Bagamat walang tinukoy na bansa, maaalala natin na noong nakaraang taon ay nag-deploy ang US ng Typhoon missile launcher sa Pilipinas bilang bahagi ng taon ng joint exercises sa ilalim ng kasunduan ng pagtatanggol matapos ang digmaan. Itinuturing ng mga opisyal ng China ang paglalagay ng mga kagamitang militar ng US sa Pilipinas bilang direktang banta at paulit-ulit na hinihimok ang Maynila na tanggalin ang naturang sistema. Tumanggi naman ang Pilipinas at sinabing may plano itong magkaroon ng kaparehong sistema sa hinaharap bilang bahagi ng modernisasyon ng sandatahang lakas. Ayon sa white paper, ang presensya ng mga launcher ay nagpalubha sa tensyon sa rehiyon. Dagdag pa nito, ang mga hindi pa nare-resolbang alitan sa teritoryo at karagatan ay naging mas mahirap at mas komplikado dahil sa pakikialam ng mga dayuhang puwersa. Samantala, sa iba pang mga balita, lumagda ang Russia at China sa isang kasunduan upang magtayo ng nuclear power plant sa buwan. Gagamitin ang Russian reactor upang magbigay ng enerhiya sa International Lunar Research Station o ILRS na pinamumunuan ng China at Russia. Inaasahang matatapos ito sa taong 2036 ayon sa Memorandum of Cooperation na nilagdaan ng dalawang bansa. Ang anunsyo ay inilabas matapos isiwalat ng NASA ang mungkahing budget para sa 2026 na naglalayong tapyasin ang plano nito para sa isang orbital lunar base. Ayon sa isang panayam noong 2024 kay Yuri Borisov, Director General ng Russian Space Agency na Roscosmos, inaasahang isasagawa ang konstruksyon ng planta na naka-autonomous o walang presensya ng tao. Bagamat hindi pa tiyak ang mga detalye kung paano ito maisasagawa, sinabi ni Borisov na halos handa na ang mga teknolohikal na hakbang. Ayon sa Roscosmos, sa kanilang anunsyo noong May 8, ang istasyon daw ay magsasagawa ng batayang pananaliksik sa kalawakan at susubukan ng teknolohiya para sa pangmatagalang operasyon ng walang tao sa ILRS na may layunin ding mapaghandaan ang presensya ng tao sa buwan. Ang bagong research station, isang permanent base ng tao sa timog na bahagi ng buwan, ay nakatawag na ng 17 bansa na sumali sa programa, kabilang ang Egypt, Pakistan, Venezuela, Thailand at South Africa. Magsisilbing batayan ng proyekto ang Chang'e 8 mission ng China sa 2028 kung saan maglalapag ng astronaut sa buwan ang nasabing bansa. Unang inilantad ang roadmap para sa International Lunar Research Station noong Hunyo ng 2021 kung saan inanunsyo ng China at Russia na magpapadala sila ng mga bahagi ng isang robotic moon base
gamit ang 5 super heavy lift rocket mula 2030 hanggang 2035. Kapag naitayo na ang mga pangunahing bahagi nito, plano ng China na magsagawa ng karagdagang mga paglulunsad upang palawakin pa ang base. Iuugnay ito sa isang istasyong pangkalawakan na umiikot sa buwan, pati na rin sa 2 nodes na matatagpuan sa ekwador ng buwan at sa likurang bahagi nito, ayon kay Wu Yanhua, Chief Designer ng Deep Exploration Project ng China, sa isang media conference noong 2024 batay sa ulat ng state media outlet na Xinhua. Sa iba pang mga balita, nagkasundo ang Germany at Pilipinas na palalimin ang ugnayang pandepensa at palakasin ang mga pinagsamang aktibidad habang pinatitibay ng Maynila ang mga alyansa nito upang paigtingin ang posisyon sa matagal ng alitan sa South China Sea laban sa China. Nilagdaan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at ng kanyang German counterpart na si Boris Pistorius ang isang kasunduan hinggil sa kooperasyong pandepensa sa Berlin nitong Miyerkules. Kabilang sa mga napagkasunduang palawigin ay ang kooperasyon sa cybersecurity, sa armas at logistics sa depensa, at mga tungkulin sa peacekeeping ng United Nations, ayon sa Department of National Defense o DND nitong Huwebes. Ang kasunduang ito ay kasunod ng pagbisita ni Pistorius sa Maynila noong nakaraang taon, kung saan nangako sila ni Teodoro na palalalimin ang pangmatagalang ugnayan ng kanilang mga sandatahang lakas. Dagdag ng DND, matapos ang paglagda, magpupulong sina Teodoro at Pistorius para sa ikatlong Philippines-Germany Security and Defense Staff Talks. Ito ay upang repasuhin at gawing konkretong mga aktibidad at inisyatibong ipatutupad sa susunod na taon sa ilalim ng kasunduan. Ang kasunduang pandepensa ng Maynila sa Berlin ay bahagi ng lumalawak nitong listahan ng mga kasunduang pandepensa na lampas sa tradisyonal nitong kaalyado na United States. Samantala, sa iba pang mga balita, tumitindi ang tensyon sa South China Sea matapos ang panibagong hakbang ng China laban sa Pilipinas. Sa isang insidente sa Second Thomas Shoal, muling nagkasagupaan ng militar ng Pilipinas at China kung saan pinaniniwala ang sinadya ng Chinese forces na harangan at sirain ang mga gamit ng mga Pilipinong sundalo. Sa gitna ng tensyong ito, iniulat din na nagtayo ng watawat ng China sa isang isla na sakop ng Pilipinas, isang malinaw na paglabag sa soberanya ng bansa. Ang insidenteng ito ay hindi lamang usapin ng teritoryo kundi isang tuwirang hamon sa alyansa ng Pilipinas at ng United States. Habang pinagtitibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan sa pagtatanggol, tila sinusubok ng China ang kanilang paninindigan. Lumalabas na ang kilos ng China ay hindi na lamang usapin ng pagtatanggol sa kanilang interes, kundi isang agresibong pagpapakita ng lakas na maaaring magbunsod ng mas malawak na labanan sa rehiyon. Kamakailan lamang, bumisita si US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas at muling tiniyak ang matibay na suporta ng Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ipinahayag niya na handa ang Amerika na ipagtanggol ang Pilipinas laban sa anumang pananakop, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Ngunit tila hindi natakot ang China. Ilang araw lamang matapos ang nasabing pagbisita, ang Chinese Coast Guard ay nagtayo ng watawat sa isang isla na pag-aari ng Pilipinas na itinuturing na malinaw na pang-aangkin. Pinapalabas ito ng Chinese state media bilang bahagi ng pagbawi ng China sa kanilang inaakalang teritoryo. Para sa maraming bansa sa Southeast Asia, ito ay malinaw na provokasyon. Kasunod nito, nagkaroon ng malakihang military exercises ang Pilipinas at US sa South China Sea, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng kanilang alyansa. Halos 9,000 na sundalong Amerikano at 5,000 na Pilipinong sundalo ang lumahok, kasama ang mga tauhan mula sa Australia at mga tagamasid mula sa Japan. Nagsagawa sila ng live fire drills, kabilang ang paggamit ng anti-ship missile launcher sa Batanes, isang estratehikong lokasyon malapit sa Taiwan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita na seryoso ang US sa kanilang paninindigan laban sa agresyon ng China. Ngunit bilang tugon, nagpadala rin ng China ng aircraft carrier group sa lugar, na lalo lamang nagpataas ng tensyon. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalabas na ang West Philippine Sea ay maaaring maging sentro ng susunod na malawakang hidwaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa.
China at United States sa lupaing sakop ng Pilipinas. Ang agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea ay hindi lamang nagdulot ng pag-aalala sa Pilipinas at US, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang mga bansang may sariling alitan sa China gaya ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ay mas naging mapagbantay at nagpalakas ng kanilang presensya sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa Japan, lumakas ang panawagan para sa mas matibay na kooperasyon sa US at sa mga bansang kaalyado sa Indo-Pacific. Patuloy ang pagpapalakas ng depensa ng Japan, lalo na sa harap ng posibilidad ng kaguluhan sa rehiyon, partikular na sa Taiwan at South China Sea. Samantala, ang India na may sarili ring tensyon sa China sa Himalayas ay palihim ngunit tiyak na sinusuportahan ang mga hakbang ng US at mga kaalyado nito. Nakikita ito sa mas madalas na joint military drills at pagpapalalim ng ugnayang pansiguridad sa pagitan ng India at US. Ang mga bansang miyembro ng ASEAN ay nahahati ang posisyon. Ang ilan, tulad ng Singapore at Vietnam, ay bukas na tumutuligsa sa agresyon ng China, habang ang iba naman ay nananatiling neutral upang hindi maipit sa girian ng dalawang superpower. Sa kabuuan, unti-unting nahuhubog ang isang mas malawak na alyansa ng mga bansang Asyano na naglalayong balansihin ang impluensya ng China. Ang mga kaganapang ito ay patunay na ang issue sa West Philippine Sea ay hindi na lamang suliranin ng Pilipinas, kundi ng buong rehiyon. Ang pananakop ng China sa isang isla na sakop ng Pilipinas ay isa lamang bahagi ng mas malawak nitong estratehiya upang mapalawak ang impluensya at kapangyarihan sa rehiyong Indo-Pacific. Isa sa pangunahing layunin ng China ay ang kontrolin ang South China Sea, isang mahalagang ruta ng kalakalan na tinatahak ng trilyong dolyar na halaga ng produkto taon-taon. Bukod sa yaman ng langis, gas at lamang dagat sa rehiyon, nais din ng China na magtatag ng mga estratehikong pasilidad militar sa mga artificial islands upang mas mapalakas ang presensya nito sa karagatan. Sa ganitong paraan, makakamit nito ang tinatawag na Anti-Access Area Denial Strategy, kung saan pinipigilan ang mga dayuhang puwersa na makalapit sa mga pinoprotektahang lugar. Hindi rin maikakaila ang ambisyon ng Beijing na muling itayo ang tinatawag nitong Middle Kingdom o ang pagkilala sa sarili bilang sentro ng kapangyarihan sa Asya. Kabilang sa hakbang na ito ang Belt and Road Initiative, BRI, isang proyekto ng malawakang infrastruktura na naglalayong palalimin ang kontrol ng China sa mga ekonomiya ng iba't ibang bansa sa Asia, Africa at Europa. Sa mga kilos nito, malinaw na hindi lamang teritoryo ang layunin ng China kundi ang pagbago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Gamit ang kombinasyon ng puwersang militar, diplomatikong panggigipit at economic leverage, unti-unti nitong binubuo ang pundasyon ng pagiging dominanting puwersa sa rehiyon. Isang bagay na ikinababahala ng maraming bansa, lalo na ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang South China Sea ay isang napakahalagang rehiyon hindi lamang sa usaping geopolitikal, kundi lalo na sa aspeto ng ekonomiya. Isa ito sa mga pinakaabala at pinakamahalagang ruta ng trade sa buong mundo, kung saan dumaraan ang tinatayang 3.5 trilyong halaga ng goods bawat taon. Dahil dito, matindi ang interes ng China na magkaroon ng kontrol sa lugar. Bukod sa trade, ang rehiyon ay sagana rin sa likas na yaman. Tinatayang may malaking reserba ng langis at natural gas sa ilalim ng dagat na maaaring magbigay ng karagdagang supply para sa lumalaking pangangailangan ng China. Dahil patuloy na lumalago ang ekonomiya ng bansa, mahalaga sa Beijing ang pagkakaroon ng direktang access sa mga enerhiyang ito upang mapanatili ang kasiglahan ng kanilang industriya. Maliban sa fossil fuels, ang South China Sea ay kilala rin sa mayamang-yamang dagat tulad ng isda na mahalaga sa kabuhayan at seguridad sa pagkain ng mamamayang Tsino. Kaya naman, patuloy ang mga operasyong pangingisda ng China sa mga pinag-aagawang bahagi ng dagat, kahit pa ito ay pumasok na sa exclusive economic zone ng ibang bansa gaya ng Pilipinas at Vietnam.
Ang pagtatayo ng mga artificial islands at istrukturang militar sa mga reefs ay hindi lamang may layuning depensibo, kundi nagsisilbing paraan din upang igiit ang de facto na kontrol sa mga bahagi ng karagatan na may mataas na ekonomikong halaga. Sa ganitong hakbang, malinaw na layunin ng China na gamitin ang South China Sea bilang isang estratehikong kasangkapan sa pagpapalakas ng kanilang ekonomiya at sa pagbibigay ng leverage sa mga negosasyon laban sa iba pang bansa sa rehiyon. Patuloy na kinukwestiyon ang mga kilos ng China sa South China Sea dahil sa malinaw na paglabag nito sa pandaigdigang batas, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa ilalim ng kasunduang ito, may malinaw na itinakdang karapatan ang mga bansang baybayin tulad ng Pilipinas sa kanilang exclusive economic zone hanggang 200 nautical miles mula sa kanilang baybayin. Noong 2016, isang makasaysayang desisyon ang inilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, pabor sa Pilipinas. Idineklara ng korte na walang legal na basihan ang 9-line claim ng China na sumasaklaw sa halos buong South China Sea. Gayunpaman, tinanggihan ng China ang naturang desisyon at ipinagpatuloy ang kanilang mga aktibidad sa dagat. Gaya ng pagtatayo ng artificial islands, militarisasyon ng mga reefs, at panggigipit sa mga mangingisda ng ibang bansa. Ang ganitong hakbang ng China ay nagpapakita ng pagbaliwala hindi lamang sa soberanya ng ibang bansa kundi pati na rin sa umiiral na pandaigdigang kaayusan. Ang kawalan ng paggalang sa desisyong legal ay nagpapahina sa tiwala ng mga bansang kasapi sa mga internasyonal na institusyon. Sa kabila ng diplomatikong protesta ng mga apektadong bansa at panawagan ng pandaigdigang komunidad, nananatiling agresibo ang China sa kanilang pagkilos. Sa paglabag na ito sa pandaigdigang batas, malinaw na inuuna ng Beijing ang kanilang sariling interes kaysa sa respeto sa karapatan ng ibang bansa at sa prinsipyo ng patas na paggamit ng karagatan. Isa itong hamon sa internasyonal na pamayanang nagsusulong ng kapayapaan, katarungan at pantay-pantay na karapatan sa mga likas na yaman. Bilang tugon sa lumalalang tensyon sa South China Sea, lalo na sa insidenteng pananakop ng China sa isang isla ng Pilipinas, mas lalong pinaigting ng United States at ng Pilipinas ang kanilang kooperasyon sa depensa at seguridad. Nagpadala ang Estados Unidos ng mga barkong pandigma, submarine at eroplano upang ipakita ang kanilang matibay na paninindigan bilang alyado ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sa kasalukuyan, mas madalas na isinasagawa ang mga joint military exercises gaya ng Balikatan na hindi lamang sumasaklaw sa humanitarian at disaster response, kundi pati na rin sa simulated combat scenarios upang mapatatag ang depensang militar ng dalawang bansa. Kasama rin dito ang pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng kagamitan at intelligence sharing. Bukod dito, nagpakita rin ang US ng matibay na suporta sa pamamagitan ng diplomatikong pahayag kung saan hayagang kinondena ang mga agresibong hakbang ng China at pinuri ang Pilipinas sa pagtatanggol sa kanilang soberanya. Nagpahayag din ang US ng kahandaang ipatupad ang Mutual Defense Treaty kung aatakehin ang mga barko o tropa ng Pilipinas. Ang pagtutulungan ng US at Pilipinas ay may layuning hindi lamang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas, kundi upang mapanatili rin ang freedom of navigation sa rehiyon, isang prinsipyong mahalaga sa global trade at seguridad. Ang kanilang mas pinaigting na presensya sa rehiyon ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa China. Hindi papayag ang mga alyadong bansa na baliwalain ang mga umiiral na batas at karapatang pandaigdig. Ang tumitinding pagkilos ng dalawang bansa ay patunay ng kanilang determinasyon na pangalagaan ang kaayusan sa Indo-Pacific region at labanan ang anumang uri ng pananakot o pananakop. Sa pagdaan ng panahon, ang hidwaan sa South China Sea at ang patuloy na agresibong hakbang ng China ay nagiging isang masalimuot at malawak na isyu sa buong rehiyon ng Asya at sa buong mundo. Habang ang mga teritorial na alitan ay patuloy na nagpapakita ng mga tensyon sa pagitan ng mga bansa, ang tunay na layunin ng China ay ang pagpapalawak ng kanilang kapangyarihan at impluensya na may kasamang mga hakbang na naglalayong kontrolin ang mahahalagang ruta ng trade at mga likas na yaman
ng rehiyon. Ang alyansa ng US at Pilipinas, pati na rin ang iba pang mga bansa sa Asia, ay nagiging isang mahalagang bulwark laban sa mga agresibong hakbang ng China. Sa kabila ng mga banta at manipulasyon na dulot ng Chinese Communist Party, ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang determinasyon na magsanib puwersa sa mga bansang nagsusulong ng isang pandaigdigang order na batay sa international law at freedom of navigation. Ang mga hakbang ng US upang mapalakas ang mga alyansa at depensang militar sa rehiyon ay nagiging susi upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng Asya. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi sapat na garantiya para sa pangmatagalang solusyon sa hidwaan. Kailangan ng mas malalim na diplomatikong pagsisikap, hindi lamang mula sa mga bansang kasangkot, kundi mula sa buong international community upang tiyakin na ang mga interes ng mga bansa sa rehiyon ay hindi maapektuhan ng mga interes ng isang nag-iisang bansa. Ang pagpapalaganap ng malayang trade, demokratikong prinsipyo at paggalang sa karapatan ng mga bansa ay mananatiling sentral na bahagi ng mga pagsusumikap upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at protektahan ang kaayusan sa rehiyon. Sa huli, ang labanan para sa South China Sea ay hindi lamang isang pagsubok ng lakas o teritoryo, kundi isang mahalagang yugto na magtatakda ng hinaharap ng ugnayan ng mga bansa sa Asya at sa buong mundo. Ang mga hakbang ng bawat bansa, pati na rin ang pangangalaga sa kanilang mga pambansang interes, ay maghuhubog sa direksyon ng mga susunod na dekada.